Hindi na nga ako nakakapag-update mga kumartes kasi sobrang busy ko talaga. Grabe, hindi ko na nga din alam kung paano ko pagsasabay-sabayin ng ating mga trabaho. Ngayong araw nga pala mga kumartes is absent nga ako. Panggabi nga ako, pagising ko, sobrang sakit ng katawan ko. So medyo mahirap yung running namin kagabi, kaya siguro ganito. Tapos nakalus ako, ang sakit ng likod ko, ng braso ko, gusto ko magpahilot. Kaya naman ayun, napa-SL nga ako ngayong araw. Pero kesa naman wala akong ginagawa sa bahay, naisipan ko na lang na mag-bake. So dapat ito is weekend pa, pero dahil nga absent nga ako, nakakainip naman na nakatambay lang ako sa bahay. So imbis na magpahinga no, lalong dinagdagan ng sakit ng katawan, charis. Nagpasama nga ako sa asawa ko dito sa SM, pero ako lang yung bumaba. Magbe-bake nga ako pero kulang na yung ingredients natin. Paano, sa online kasi ako bumibili, kaso na-delay nga yung kanilang deliver. Kaya ayan, wala akong no choice kundi bumili dito sa SM kasi meron ditong all about baking. So ngayon, doon nga tayo pupunta para bibilhin ko kung ano yung mga kulang ko. So dahil nga gagawa tayo ng choco lava crinkles, wala na akong powdered sugar. Wala na din akong harina. At syempre yung asukal natin paubos na rin. Wala na din akong baking powder. So titingnan natin kung ano yung mabibili natin dito sa All About Baking. So wala namang specific na order sa akin. Gumagawa lang ako kung ano yung kaya ko, kung ilan lang yung magawa ko. Ayokong i-pressure yung sarili ko. Syempre meron din akong trabaho, may pagbablog pa tayo, may pag-affiliate pa tayo. Ay ewan ko na lang talaga pag hindi pa ako yumaman, charis. So ito naman lahat ng binibake ko, syempre kay ate ko binabagsak para siya yung taga-benta ko. At syempre, may commission din siya doon. So kung may magtatanong dyan kung nagre-reseller ba ako, hindi po. Mas mahirap kasi yung ganon kasi mas mapapagod ako. Ayoko din nung sobrang dami ng orders kasi ayoko talagang ma-pressure. So nagbe-bake lang ako ng small portion para pang tinda ni ate sa tindahan niya. Saka lang ako gumagawa kapag kaubos na yun sa kanya, tapos hindi siya pare-parehas. Gusto ko every week iba-iba yung ating ititinda para hindi manawa yung mga customer ni ate. So doon talaga kasi sa tindahan ni ate is matao, tapos sa kanya pa nabili yung mga kahit malalayo. Kasi sa tindahan niya kumpleto, may mga school supplies, yung hinahanap ng tao, meron siya. So syempre kapag kami bumibili, kapag ka bago sa mata, itatanong kung ano yon. So as much as possible, ginagawa nating hindi masyadong pricey yung mga ibinebenta natin. Pero sa totoo lang, as a home baker talaga, napakahirap babaan ng presyo. Dahil kung makikita nyo talaga yung mga ingredients, sobrang mahal talaga. So mainly, ang pinaka-basic ingredients sa mga pinakamahal, kagaya ng mga cocoa, doon pa lang talaga sobrang mahal na. Yung mga chocolate bar, chocolate chips, depende sa brand. Yung all-purpose flour, asukal. So yun yung mga main ingredients na medyo pricey. So hindi pwedeng hindi ako magko-costing kapag kaganito, lalo na't iba't iba yung binibilhan ko. Iba't iba din kasi yung price, kagaya dito sa SM. Yung all-purpose flour dito 72 pesos pero sa online 69 pesos lang. So lahat ng listing ng binibili ko is naka-indicate doon kung magkano yung presyo. Dahil kapag ka nag-bake ka, kailangan magko-costing ka talaga. Ultimo sa packaging, kasama dapat sa listahan. Ayoko din naman na magbenta ng sapalugi ako dahil yung pagod ko rin naman. Pero hindi rin naman sobrang mahal. Yung tamang may tubo naman kahit papano. So dito nga kumuha na ako ng basket dahil bumili ako ng 2 kilong harina kasi yung order ko sa online is wala pa. So ang presyo naman ng all-purpose flour, depende rin naman yan sa brand kung bakit mahal, kung bakit mura. So dito nga sa All About Baking, kompleto naman siya lahat, ultimo sa packaging. Pero as a home baker na nagtitipid, mas prepared ko talaga sa online. Dahil dito nga kung ikukumpara mo talaga yung presyo, magkalayo talaga. So dito talaga, yung cocoa pumapaldo talaga sa mahal eh. Yung 1 kilong Bensdorp, tingnan nyo naman, 946. Yung kalahating kilo nasa 500. Hindi ka naman pwedeng bumili ng kakaunti. Pero kung hobby mo lang naman yung mag-bake, kahit isang beses ka lang naman bumili ng ganito, okay na. Pero kung nagbe-bake ka at nagpa-order ka, kulang na kulang yung 1 kilong cocoa natin. So dito din sa All About Baking, may mga pans na rin sila pero hindi naman ako bibili niyan kasi marami na akong pans sa bahay. So ayoko na rin namang magdagdag kasi hindi ko rin naman magagamit. So kung tatanungin nyo ako kung magkano yung pinuhunan ko dito sa pagbe-bake ko, parang nasa 1.5 or 2K. Kaya lang syempre, papaikutin lang natin yung pinuhunan natin at saka yung tubo natin. Tapos ang ginagawa nung iba, utangan ka pa, kaya mo. So hindi pa talaga nakokontento, tinatawagan pa ako sa messenger. Hindi naman kami close. Guys, hindi ko kasi ugaling mangutang. Kaya nagsisikap ako. Hindi naman ako mayaman. So kung mayaman ako, hindi na ako magtitinda. So syempre yung tinubo ko dito, alangan namang ipautang ko pa sa inyo. So lagi nyong i-mindset na hindi sa lahat ng oras may magpapautang sa inyo. Kaya ang gagawin natin is iisip tayo ng paraan kung paano tayo kikita. So ako naman, nagkakautang din naman ako pero lahat yon sa online. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi ako nahihiya kasi hindi sila naniningil. Charot. Lagi lang silang may reminder para hindi ka ma-overdue. Pero kapag ka sa tao, talagang nahihiya ako. So kung nagkakautang man ako, lumalapit ako sa mga kapatid ko, hindi sa ibang
tao. Kasi nahihiya talaga ako kapag sa ibang tao ako nangutang. Nagdala na nga ako ng eco bag, ang dami kong ebas. Naiinis kasi ako. May umutang kasi sa akin, hindi ko napapangalanan. So hindi ko na siya nireplyan kasi wala naman din akong ipapahiram. So hindi pa siya nakontento, tumawag pa siya sa messenger ko pero hindi ko siya sinagot. With matching QR code pa ng Paymaya. Grabe no, hindi ko talaga kinaya. So para hindi na lang ako ma-stress sa kanya, ini-unfriend ko na lang siya at saka ni-restrict ko na lang. So nagtataka lang ako kasi hindi naman kami close. Akala ata porket nagbablog ako napakayaman ko na. Naku po, mas malaki pa ang kinikita ko sa pagbebenta ko ng mga binibake ko kaysa sa kita ko sa Facebook. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako masyado nag-update dito. Mas nagpo-focus kasi ako sa pagbibake natin at saka sa pag-affiliate ko. Kasi doon talaga kikita ka kahit papano. So syempre, kailangan talaga din natin ng extra income. Dahil syempre, meron akong anak na nag-aaral, nagtutuition yan at nagbabaon. Mas priority ko yung anak ko, yung pangangailangan niya, bago kayo. Siguro in time, pag sobrang yaman ko na. So dito nga yung asawa ko, tulog na. Nag-inom yan ng kauntian sa manukan, pero ako nga may ginagawa dito sa gilid niya. Nakarating na nga ako dito sa bahay at nung pagkadating ko nga dito, gumawa na nga ako nung dough nung ating crinkles. Habang ginagawa ko nga yan, may nakasalang na nga ako sa oven. Multitasking nga yung ginagawa ko. Kaya kahit sobrang sakit ng katawan ko, ginagawa ko sayang din kasi ang benta. Lalo na at magba-Valentine's Day. Ito nga yung in-order ko na packaging para sa ating Chocolava crinkles. 4 nga pala yung kasya dyan. So pwede naman bumili kahit pa isa-isa. 25 pesos nga yung presyo ko dito. Tapos sa isang box is 100 pesos, 4 pieces ang laman. So syempre nagsesearch din ako dyan kung magkano yung presyuhan nila sa iba. Meron sa isang box ay 120. Pero syempre para gusto nga natin maubos agad, hindi natin masyadong mamahalan. Pasok naman yung 25 pesos kahit papano may tubo pa rin naman. At syempre ang gamit kong kokwa is yung Dutch na hindi masyadong kamahalan, yung special. Kasi nga ang presyo niya nakadepende kung anong ingredients ang gagamitin nyo. Pagkatapos ko nga gumawa ng box, nagdidikit naman ako ng mga QR code. Ay, nasa trabaho yan, QR code. Charot. Ayan, napapamali-mali na tuloy. So, sticker nga pala yan. Nilalagay ko isa-isa doon sa plastic ng ating Chocolava crinkles. Syempre, gusto din naman natin na medyo social yung ating packaging. Na kahit papano, may class pa din naman. Tapos ko nga yan is mag-aalauna na ata na madaling araw. So, okay lang naman kasi nakatulog nga ako kanina. Feeling ko rin kasi panggabi ako, kaya hindi pa ako inaantok. At syempre, ang gusto ko sa mga packaging ko, individual ko siyang ilalagay dito sa plastic. Para kasi pag gusto nang bumili ng isa-isa is pwede, okay lang. Syempre yung ibang customer gusto tikim-tikim lang. So kaya lang din naman ako gumawa ng nakabox kasi nga magba-Valentine's, kung sino yung gusto magbigay sa mga jowa-jowa nila is nakabox siya. Gumagamit ako dyan ng mini portable na sealer para ma-sealed natin siya isa-isa. Isa pa nga para hindi rin pasukin ng langgam. Tsaka para ma-maintain pa rin yung moist niya at pagka-chewiness niya. So akala nyo madali pero naku, napakatarbaho din pala nito. Pero guys, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Wala siyang pressure sa akin kasi wala namang order akong tina-target. Kumbaga ilan lang yung magawa ko, okay lang. So sabi ko naman kay ate, ilagay niya sa rep to. Kung hindi mabebenta agad, ilagay niya sa rep kasi mas matagal ang shelf life niya kapag ka nasa rep. So sabi ko nga kay ate, hindi muna ako magbe-bake hanggat hindi pa nauubos itong mga binik ko. Syempre kapag ka nakita ng tao na may iba na naman, syempre doon na naman magpo-focus sila. So kailangan mo na maubos to bago tayo gumawa. At syempre iba naman, hindi ulit ito yung gagawin natin. So marami na rin ako naiisip na susunod nating i-bake. Bago nga ulit ako mag-bake, syempre inuuna ko ng orderin yung mga gagamitin ko na packaging. So ngayon nga din nag-i-stock na ako ng mga ingredients na kailangan ko talaga. Tapos umorder na nga din ako ng malaking sealer. So mas maganda nga din yon kapag madami tayong isi-seal. So itong mga binibake ko, syempre ang mga naunang natikim yung mga pamangkin ko tsaka yung anak ko, sa kanila ko nalalaman kung masarap ba talaga yung binibake ko. So pag approve sa kanila, for sure approve din sa ibang tao. So pag nagbe-bake ako, binabawasan ko din siya ng asukal. So, sinunod ko kasi yung pinaka main recipe nito, sobrang natatamisan talaga ako kaya binawasan ko talaga yung asukal niya. Syempre may chocolate ganaki pa yan sa gitna kaya mas tatamis pa yan. So okay na sa akin yung tamis niya. Hindi ko na din pala na videohan kung paano ko to ginawa. Kapag kasi nagbe-bake ako mga kumartes, ang hirap kasi kapag ka nagbi-video, gusto ko pa naman dire-diretso yung gawa ko. So yung recipe nito kinuha ko lang din sa online. So maghanap na lang din kayo kung ano yung gusto nyong recipe doon. Kasi ako ayoko na nakakaabala ng tao kaya ang ginagawa ko, nagre-research na lang ako. So ito na nga, nakapackage na siya lahat, isa-isa, nakalagay siya sa plastic. Sabi kasi ni ate, clear plastic lang daw yung gamitin ko para makita ng tao kung ano yung laman sa loob. Kaya hindi na ako gagamit ng packaging na may mga design. So nagtira ko ng isa, syempre binayaran ko na yan. Magte-taste test naman tayo kung masarap itong huling bake natin. Bilang ako yung nagbe-bake, ako yung nauumay. Kaya ang ginagawa ko, tikim-tikim lang. So binaa ko na nga siya at moist pa rin naman yung gitna
gitna niya. 10 minutes ko lang pala to binake para hindi tumigas yung crinkles natin at moist pa rin yung gitna. Kasi once na lumamig pa yan, magseset pa yan. Pag nilabas nyo kasi yan sa oven, malambot pa. Pag kasi na overbake yan, naku, titigas yan. So tamang 10 minutes lang talaga yung baking time ko dito. In fairness, nasarapan din ako sa kanya. So ito nga pala is available sa tindahan ni ate, kaya ang swerte ng mga tao doon kasi makakatikim kayo ng mga binibake ko. Syempre, bumili na rin kayo para may benta ako. So tapos na siya, makakatulog na rin ako mga kumartes at ayan, nakalagay na siya sa box. In-order ko lang din yan sa online. Tamang-tamang pambigay sa Valentine's Day. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!